Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag umabot na sa edad na 65, unti-unti nang humihina ang katawan at limitado na ang magagawa sa buhay. Ngulit ayon sa mga pag-aaral sa kalusugan at aging, kabilang ang mga lokal na obserbasyon sa komunidad ng mga senior sa Pilipinas, ang edad na 65 ay hindi katapusan, kundi panibagong simula. Sa tamang gawi, disiplina at pang-araw-araw na rutina, posible kang mabuhay ng 20 hanggang 30 taon pa, hindi lang basta humihinga, kundi malakas, malinaw ang isip at may sigla sa araw-araw. Sa kultura ng Pilipino, makikita natin ang maraming lolo at lola sa probinsya na umaabot ng 80, 90 at minsan 100 taong gulang. Kapansin-pansin, maaga silang gumigising, simple ang pamumuhay, aktibo ang katawan at may malinaw na layunin sa bawat araw. Hindi ito aksidente. Ito ay resulta ng consistent na gawain sa umaga na nagbibigay proteksyon sa puso, utak, buto at immune system. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa healthy aging na ang unang 2 oras sa umaga ay may malaking epekto sa buong araw at sa pangmatagalang kalusugan. Ang ginagawa mo paggising pa lang ay direktang nakaapekto sa blood pressure, blood sugar, inflammation at kahit sa mood at memorya. Sa madaling salita, kung paano ka magsimula ng umaga, ganoon din madalas magtatapos ang iyong kalusugan sa katandaan. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 6 na simpleng gawain sa umaga na kayang gawin ng kahit sinong senior. Walang mamahaling kagamitan, walang komplikadong programa. Ang mga ito ay nakaangkla sa Filipino lifestyle, lokal na pagkain at napatunayang prinsipyo ng kalusugan. Kung sisimulan mo ito araw-araw, malaki ang tsansa na hindi lang hahaba ang iyong buhay, giginhawa rin ito. Unang gawain: gumising ng maaga at magpaaraw. Ang unang sikreto ng mahabang buhay pagkatapos ng 65 ay ang maagang paggising at pagharap sa sikat ng araw. Sa Pilipinas, sagana tayo sa natural na sikat ng araw, isang biyayang madalas nating binabariwala. Ang paglabas sa umaga, kahit 15 hanggang 30 minuto lamang, ay tumutulong sa natural na produksyon ng vitamin D na mahalaga, resistensya at kalusugan ng puso. Maraming senior ang nakakaranas ng panghihina, pananakit ng tuhod at madaling pagkahilo. Isa sa mga dahilan nito ay kakulangan sa vitamin D. Ang simpleng paglalakad sa bakuran, pagwawali sa harap ng bahay o pag-upo sa ilalim ng araw sa umaga ay malaking tulong na. Hindi kailangang magbilad ng matagal, ang mahalaga ay regular at maaga. Bukod dito, ang sikat ng araw sa umaga ay tumutulong sa body clock o circadian rhythm. Kapag maayos ang body clock, mas maganda ang tulog sa gabi, mas kontrolado ang blood sugar at mas stable ang blood pressure. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lolo at lola sa probinsya na maagang gumigising at maagang natutulog ay mas biirang magkaroon ng insomnia at alta presyon. Sa kulturang Pilipino, ang umaga ay panahon ng buhay. Tahimik ang paligid, presko ang hangin at malinaw ang isip. Ang simpleng pakikinig sa huni ng ibon o pagmasid sa pagsikat ng araw ay nagbibigay rin ng mental calmness na mahalaga sa pag-iwas sa stress at depresyon sa katandaan. Kung gusto mong mabuhay pa ng 30 taon pagkatapos ng 65, magsimula ka bukas ng umaga. Gumising ng mas maaga, huminga ng malalim at hayaan ang araw na palakasin ang iyong katawan. Natural, libre at epektibo. Pangalawang gawain: maglakad at mag-stretch pagkagising. Pagkatapos magpaaraw, ang susunod na mahalagang gawain ay ang banayad na paggalaw ng katawan. Hindi kailangan mag-jogging o mabigat na ehersisyo. Para sa mga senior, ang paglalakad at stretching sa umaga ay sapat na upang mapanatili ang lakas ng kalangnan at balanse ng katawan. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang natatakot gumalaw dahil baka daw mapagod o sumakit ang tuhod. Ngulit ang katotohanan, mas sumasakit ang katawan kapag hindi ginagalaw. Ang paglalakad ng 10 hanggang 20 minuto sa umaga ay nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo, nagpapababa ng blood sugar at nagpapalakas ng puso. Ang stretching naman ay mahalaga para maiwasan ang paninigas ng kasukasuan. Simpleng pag-unat ng braso, paa, leeg at likod ay nakakatulong upang maiwasan ang paggadapa, isa sa pangunahing panganib sa mga senior.
Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang regular na stretching ay nagpapabuti ng flexibility at confidence sa paggalaw. Sa karanasan ng maraming Pilipinong senior, ang paglalakad sa umaga ay nagiging social activity din. May kasabay na kapitbahay, may kwentuhan, may tawanan. Ang ganitong ugnayan ay mahalaga sa mental health dahil binabawasan nito ang pakiramdam ng pag-iisa at lungkot. Tandaan, ang layunin ay hindi mapagod kundi magising ang katawan. Kapag sinimulan mo ang umaga sa galaw, mas aktibo ka buong araw, mas maayos ang digestion at mas mataas ang tsansang iwas sakit habang tumatanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong gawain, uminom ng maligamgam na tubig. Isa sa pinakasimple ngunit pinakaepektibong gawain sa umaga, lalo na para sa mga senior, ay ang pag-inom ng maligamgam na tubig pagkagising. Ayon sa mga pag-aaral sa hydration at aging, ang katawan ay nawawala ng malaking bahagi ng tubig habang natutulog ng 6 to 8 oras dahil sa paghinga at pagpapawis. Kapag hindi agad napunan ang kakulangan sa tubig, maaring tumaas ang blood viscosity, pagkakalapot ng dugo, bumabagal ang sirkulasyon at mas mapuwersa ang trabaho ng puso. Isang seryosong issue lalo na sa edad 60 pataas. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng tubig sa umaga ay nakatatulong sa mas maayos na blood circulation at mas mabilis na pag-activate ng metabolismo. Kapag maligamgam ang tubig, mas banayad ito sa sikmura kumpara sa malamig, kaya mas epektibo sa pagpapasimula ng digestion. Mahalaga ito para sa mga senior dahil mas mabagal na ang galaw ng bituka sa pagtanda. Hindi katakataka na maraming doktor ang nagre-rekomenda ng warm water therapy para makatulong sa pag-iwas sa constipation, isang kalaniwang reklamo ng matatanda sa Pilipinas. Ayon din sa mga pag-aaral sa kidney health, ang sapat na hydration sa umaga ay tumutulong sa mas maayos na pagsala ng toxins ng mga bato. Kapag kulang sa tubig, mas nahihirapan ang kidneys at tumataas ang panganib ng urinary tract problems at kidney stones. Sa simpleng pag-inom ng maligamgam na tubig, nabibigyan agad ng signal ang katawan na magsimula ng maayos na paglilinis mula loob. Sa kulturang Pilipino, madalas kape agad ang unang iniinom sa umaga. Ngunit ipinapayo ng mga eksperto na unahin muna ang tubig bago ang kape. Ang tubig ang naghahanda sa sikmura at kapag maayos ang hydration, mas nababawasan din ang acidity at palpitation na dulot ng kape. Kapag naging regular ang ganitong gawain, maraming senior ang nakapapansin ng mas malinaw na pag-isip, mas magaan na pakiramdam ng katawan at mas regular na pagdumi. Maaaring dagdagan ng kaunting kalamansi o salabat ang maligamgam na tubig, isang tradisyonal at makabuluhang dagdag na may anti-inflammatory benefits. Ngunit higit sa lahat, ang susi ay consistency. Ang isang baso ng maligamgam na tubig tuwing umaga ay maliit na hakbang, ngunit ayon sa agham, malaki ang ambag nito sa mas mahaba, mas malusog at mas aktibong buhay. Pang-apat na gawain, mag-almusal ng tamang pagkain. Ang almusal ang tunay na pundasyon ng lakas at sigla ng isang senior. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon at geriatric health, ang pagkain sa umaga ay may direktang epekto sa blood sugar control, lakas ng kalamnan, kalinawan ng isipan at pangkalahatang haba ng buhay. Ngulit mahalagang tandaan, hindi lahat ng almusal ay pare-pareho ang benepisyo. Ang sobrang matatamis, processed food, instant noodles at matatabang ulam ay nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng blood sugar. Isang mapanganib na sitwasyon lalo na para sa may edad, may diabetes o may problema sa puso. Sa konteksto ng pagkaing Pilipino, napakarami nating natural at abot-kayang pagpipilian na suportado ng siyentipikong pananaliksik. Ang kanin sa tamang dami, kapag sinamahan ng protina at gulay, ay nagbibigay ng matagalang enerhiya.
Ang isda tulad ng bangus, galunggong at sardinas ay mayaman sa omega-3 fatty acids na napatunayang nagpapabuti sa kalusugan ng utak, nagpapababa ng inflammation at tumutulong sa pag-iwas sa stroke at demensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkain ng isda ay kaugnay ng mas mabagal na paghina ng memorya sa mga senior. Hindi rin dapat kalimutan ang mga gulay na karaniwang makikita sa bakuran o palengke. Ang malunggay ay may mataas na protina at antioxidants. Ang ampalaya ay tumutulong sa blood sugar regulation. At ang talbos ng kamote ay may hibla na mahalaga sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Pinatutunayan ng research na ang almusal na may sapat na hibla ay nakakabawas ng risk ng constipation, high cholesterol at biglaang panghihina. Napakahalaga rin ng protina sa almusal. Maraming senior ang humihina at pumapayat hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan sa protina. Ang itlog, isda, tokwa at munggo ay tumutulong sa pagpapanatili ng kalamnan at balanse ng katawan, mahalaga upang maiwasan ang pagkadapa at panghihina. Higit sa lahat, ang tamang almusal ay nagbibigay ng mental clarity. Kapag sapat ang sustansya ng utak sa umaga, mas malinaw ang pag-iisip, mas maayos ang memorya at mas iwas sa hilo at pagod. Ang simpleng tamang almusal araw-araw ay isang tahimik ngunit makapangyarihang hakbang tungo sa mas malakas, mas malinaw at mas mahaba ang buhay ng senior. Panglimang gawain. Magdasal o mag-meditate sa umaga. Hindi lamang pisikal na lakas ang susi sa mahabang buhay, mahalaga rin ang kalusugan ng isip at damdamin. Sa Pilipinas, malalim ang ugat ng panalangin at tahimik na pagninilay, lalo na sa umaga. Para sa maraming senior, ang pagdadasal bago magsimula ang araw ay hindi lang nakasanayan, kundi sandigan. At ngayon, pinatutunayan na rin ng siyensya ang binipisyong matagal ng alam ng ating mga ninuno. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa larangan ng psychology at cardiology na ang regular na dasal o meditation ay nakakabawas ng stress hormone na cortisol, nagpapababa ng blood pressure at nagpapakalma ng tibok ng puso. Ayon sa research mula sa Harvard at iba pang medical institutions, ang mga taong may regular na spiritual o mindfulness practice ay mas mababa ang panganib sa anxiety, depresyon at maging sa sakit sa puso, lalo na sa edad na 60 pataas. Sa pagtanda, natural na dumarami ang alalahanin, kalusugan, gastusin, pag-aalala sa mga anak at apo, at ang takot sa pag-iisa. Ang tahimik na sandali sa umaga, walang ingay, walang cellphone, ay nagbibigay ng emosyonal na balanse. Sa dasal o pagninilay, nabibigyan ng pagkakataon ng isip na huminto, huminga at mag-reset. Ito ay parang mental maintenance na kasing halaga ng ehersisyo para sa katawan. Hindi kailangang mahaba o komplikado ang dasal. Hindi rin kailangan ng espesyal na posisyon o lugar. Ayon sa mga eksperto, kahit 5 hanggang 10 minutong tahimik na paghinga, pasasalamat at positibong pag-iisip ay sapat na upang magkaroon ng epekto sa buong araw. Ang simpleng pagbanggit ng salamat sa bagong araw ay nakatutulong na baguhin ang pananaw mula sa takot patungo sa pag-asa. Para sa mga senior, ang pagsisimula ng araw sa panalangin o meditation ay parang paglalagay ng matibay na pundasyon. Kapag kalmado ang isip, mas maayos ang desisyon, mas magaan ang pakiramdam at mas handa ang katawan na harapin ang araw. Sa huli, ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi lang nasusukat sa galaw ng katawan, kundi sa katahimikan at tibay ng loob. Pang-anim na gawain. Magtakda ng layunin sa araw na iyon. Ang pagkakaroon ng layunin sa bawat araw ay isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ng mahabang buhay, at ito ay suportado ng siyensya. Ayon sa mga pag-aaral mula sa American Psychological Association at Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang mga taong may malinaw na sense of purpose ay may mas mababang panganib ng sakit sa puso, depresyon at maagang pagkamatay. Hindi kailangang malaki o komplikado ang layunin.
Sa katunayan, mas epektibo pa nga ang maliliit at kayang abutin na gawain araw-araw. Para sa maraming Pilipinong senior, ang layunin ay simple ngulit makabuluhan. Magluto ng ulam para sa pamilya, mag-alaga ng halaman sa bakuran, maglakad tuwing umaga, o makipaglaro at magkwento sa mga apo. Ang mga gawaing ito ay nagbibigay ng dahilan para bumangon sa umaga. Kapag may inaasahan kang gagawin, mas aktibo ang isipan at katawan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang ganitong mental engagement ay nakatutulong sa pagpigil ng cognitive decline at demensya. Kapag walang layunin, mas tumataas ang tsansa ng lungkot, pag-iisa at panghihina ng loob. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto sa gerontology ang nagsasabing ang kawalan ng pakinabang ang tahimik na kalaban ng kalusugan ng senior. Sa kabilang dalikan, ang pag-asa at motibasyon ay parang natural na gamot, walang side effect, libre at araw-araw na maaaring inumin. Kapag may layunin, bumababa ang stress hormones tulad ng cortisol at tumataas ang feel-good hormones na mahalaga sa immune system. Sa kultura ng Pilipino, likas ang pagbibigay halaga sa pamilya at komunidad. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatanda sa probinsya ang humahaba ang buhay. May papel sila sa tahanan at sa barangay. May nagtuturo sa mga apo, may nagbabantay ng bahay, may naglilinis ng bakuran, may nagdadasal para sa pamilya. Ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga at may silbi ay direktang konektado sa mas mahabang buhay ayon sa mga pag-aaral sa Asia at Europa. Kaya araw-araw magtakda ng kahit isang layunin. Maliit man o malaki, ito ang magsisilbing ilaw ng iyong araw at maaaring maging susi sa mas mahaba, mas masaya at mas makabuluhang buhay. Pangwakas na kaisipan. Ang mahabang at makabuluhang buhay pagkatapos ng edad na 65 ay hindi simpleng regalo ng tadhana o swerte. Ayon sa maraming proven research sa larangan ng gerontology at preventive medicine, ang tunay na susi ng mahabang buhay ay ang araw-araw na maliliit na desisyon, lalo na ang ginagawa natin tuwing umaga. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Harvard, WHO at iba pang institusyong pangkalusugan na ang regular na umaga na may galaw, tamang paghinga, sapat na hydration, liwanag ng araw at positibong pag-iisip ay direktang nakakabawas sa panganib ng sakit sa puso, diabetes, demensya at depresyon sa mga senior. Ang 6 na simpleng gawain na tinalakay sa video na ito ay hindi mahal, hindi komplikado at hindi nangangailangan ng gym o mamahaling kagamitan. Sa katunayan, maraming long-living seniors sa mga blue zones, mga lugar sa mundo na may pinakamaraming umaabot ng 90 hanggang 100 taong gulang ang gumagawa ng kaparehong routine. Maagang paggising, banayad na paggalaw, tahimik na sandali para sa isip at simpleng umaga na may malinaw na layunin. Pinatutunayan ng agham na ang consistency sa ganitong gawain ay nagpapalakas ng immune system, nagpapabuti ng balanse at lakas ng katawan, at nagpapanatili ng malinaw na pag-iisip kahit tumatanda. Mahalagang tandaan na ang pagtanda ay hindi automatikong nangangahulugan ng panghihina. Maraming pag-aaral ang nagsasabing kahit magsimula ka sa edad na 65, 70 o kahit 80, may kakayahan pa rin ang katawan at utak na magbago at gumaling. Ito ang tinatawag na neuroplasticity at muscle adaptation. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga ay ang desisyong magsimula ngayon kahit paunti-unti. Kung sisimulan mo ang umaga mo sa tamang gawain, binibigyan mo ang sarili mo ng mas mataas na tsansang mabuhay pa ng 20 hanggang 30 taon na may dignidad, lakas at saya. Hindi lang ito tungkol sa pagdagdag ng taon sa buhay, kundi pagdagdag ng buhay sa bawat taon. Tandaan, ang edad ay numero lamang, ngulit ang umaga ang pundasyon ng mahabang buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa unang oras ng iyong araw, at ang araw na iyon ay maaaring magsimula ngayon.